Ah, Magandang umaga po, Sir Ted Pailon at Ma'am DJ Chacha at sa ating pong taga-subaybay ng 2FM. Magandang umaga po. Good morning po and Happy New Year. Thank you so much for being on the show. Sa Colonel, nitong nakaraan meron pong mga balita na lumabas na ito raw pong security guard na suspect po sa pamamaril dito sa kanyang dalawang kasamahan ay walang license to exercise security profession. Klaruhin lang po natin para din sa mga nakikinig at nanonood sa atin gaano po ba kaimportante itong license to exercise security profession at paano pong nakalusot na itong security guard na ito nagtrabaho ng walang lisensya? Nais ko lang pong banggitin ko po ayon sa batas po natin na Republic Act 11917 or the Private Security Services Industry Act, under po ng Rule 3, Section 4, no person shall engage in the exercise of security profession, nor shall any person or juridical entity be allowed to operate and manage security services without first securing a license from the Chief PNP or the Chief Social of the PNP. Ayan po. Malinaw po sa ating batas na pinagbabawal po, mahigpit na pinagbabawal na maglagay po tayo ng isang tao na mag-act as security guard nang walang lisensya. Po. So, paano nga po nangyari iyon na nakalusot yun, sir? Sa amin pong palagay, maaaring ginawa po nila ito, lalo po ngayong panahon ng Kapaskuhan, kasi po medyo siguro nangangailangan sila ng tao na mag-duty as security guard, ay kumuha po sila ng isang tao na wala pong lisensya at kanila pong pinag-duty. Ngunit ito po ay ating mahigpit na pinagbabawal sa ating pong batas at ito po ay ating ginagawa rin po ng inspection lahat ng mga post para po malaman natin kung ginagawa po ito ng mga operator. Sige, ilatag natin to at Attorney Colonel Hotcha ng mas makauna-unawa sa ating mga tagapakinig. Ano po? Una, ang isa pong kumpanya ay kumukuha ng security agency, hindi po ba? Para po doon po makapag-deploy ng gwardiya sa kanilang mga opisina, di po ba? Tama po, Sir Ted. Okay. So hindi ka pwedeng ikaw lang kumuha ng kung sino-sino, bigyan mo ng barel at gawin mong gwardiya, di po ba? Hindi pwede Tama yun. po, Okay, po. sige. Tama po. So in this case po, itong car dealership na ito, meron silang security agency na kinuha. Yes po. Okay. Are you at liberty to tell us ito ho bang naturang agency ay lisensyado ho naman sa SOSYA? Meron naman po, Sir Ted, meron po. Yung agency po na naglagay ng 3 gwardiya po na to ay meron naman pong lisensya. Okay. Pwede ba malaman namin ang pangalan po ng agency? Kung maaari po, Sir Ted, hindi pa Hindi po muna. tapos sa ating Okay. investigation, Sige. hindi ko po Okay. muna po ibigay. Opo. Apo, hindi muna. Mga kapatid, ang namatay po dito ay si Renato, si Renato Santiago Malio, 41 anyos, at si Mark John Baguinho, 28 anyos. Ano po? Ang suspect dito si Charen Cabo Verde. Alright. So, ito pong agency na ito, meron siyang mga gwardiya na nakadeploy doon po sa car dealership. Yun hubang dalawang napatay ay mga licensed security guards? Ang isa pong gwardiya po natin ay meron pong updated po na license na LSP o the license to exercise security profession. Ngunit yung isa po ay expired na po. Noong October 2025 po nag-expire ang kanyang lisensya. So At yung So yung isa matuturi po nating another violation po ng kanilang security operator. this is sad news ano po no na yung pong isang napatay ay meron pong expired security guard license. Alright. Opo, sige. So sir, yun pong si Charen Cabo Verde, hango po sa report ng QCPD, may na-recover sa kanya, one unit na caliber 9mm, Rock Island pistol, one magazine, etc. etc. Yun ho bang barel na na-recover sa kanya, lisensyado po naman sa ilalim po ng agency? Opo, ang naturing pong barel ay ito naman po ay lisensya under po the security agency at may valid naman pong LTAP at saka registration. Okay, kahit na po ba yung pong security agency ay meron pong lisensya sa kanilang mga barel
na ibinibigay po sa gwardiya habang naka-duty, hindi po ba hindi nangangahulugan na yun ay maaari mo na lamang ibigay sa kung kani-kanino na mga magigawin mong gwardiya na wala naman pong security guard's license? Ano po? Opo, bawal po yun, Sir Ted, kasi wala Mm-mm. po siyang lisensya. Opo. Opo, okay. Sige. So, in this case po, sir, ano po ang status ngayon ng security agency? Kasi hindi ba, attorney, mabigat po ito na paglabag sa kanila pong lisensya? Tama po yun. Atin na pong, ang ating pong RCSU-NCR o the Regional Civil Cyber Security Unit ay pinatawag na po agad ang naturang security agency sa kanilang pong operator. Ngunit kahapon po ang kanilang pong araw na pagpapatawag, ngunit hindi po nag-appear ang nasabing operator po ng security agency. Opo, sirs, ako'y nagpapasintabi at mga nakikinig sa atin kasi usually po ang mga security agencies pag-aari ng mga either dating pulis o kaya po ay dating militar o yan po ay mga sosyo ng mga nasa serbisyo. So dito po sa agency na ito, sino ho ba kaya ang may-ari nito at ito ho ba ay isang korporasyon? Paano po ang entity na ito? Atin po napag-alaman na ito po isang korporasyon at under po sa pribadong tao. Pero atin pa pong sinisiyasat na maayos kung sino po talaga ang iba pang may-ari ng ang agency na ito. Opo. Ngayon, ilang araw pong ibibigay sa agency para po nila sagutin ito pong mga inyo pong katanungan. Otherwise, ano ho ang kanila pong kakaharapin na pinakamabigat na penalty? Ang huling patawag po namin ay mangyayari po ngayong January 2. Ito po yung ating pangalawang tawag at huli. At kung hindi po sila magpapakita at para i-explain ang kanilang side, magpuproceed po tayo sa ating investigasyon ex parte. At magkakaroon po sila ng isang kaso, administrative case. At ang maaari pong kahantungan nito, because of the gravity of the offense o grave offenses po at nabibilang po natin parang mahigit na mayroon po nabibilang tayong 3 offenses na pwedeng nilang na-violate, maaari po itong maghantong sa kanila pong pagkansila o pag-revoke ng kanila pong license to operate. Opo, yan nga po ang maaari pong pwedeng mangyari doon sa security agency. Sir, dito po sa agency na ito, ano ba ang report sa SOSYA? Gaano karami po ang kanilang deployed o bilang ng mga security guards? Sir, medyo hindi ko po nakuha yung ibang data po nito at ating po may tatanong din po sa sa NCR kasi ang more on meron po kaming regional na unit po at sila po ang nakakaalam ng meron po tayong tinatawag na monthly disposition report. Doon po makikita kung saan. Atin po pong hinahanap po lahat ang data po nila. Opo. Alam mo, Colonel, meron ho bang gawi sa mga security agencies yung nagsa-subcontract? Meaning, nakakuha ako ng kontrata po sa gantong korporasyon para sa aking deployment ng mga gwardya ko, pero sa kakulangan ko sa gwardya, ako po'y kukuha sa ibang security agency at yung pong aking ide-deploy doon sa aking kakontrata? Sir Ted, mahigpit po natin pinagbabawal po yun. Ang dapat po sa isang security agency, kung siya po ang kakontrata ng ating isang kliyente, siya din po ang dapat under po niya or regular na security guard po niya ang kanya pong dinidetail bilang security guard for that particular client or for that particular post. Ganun po, Sir Ted. Opo. So, sir, sabi nga ni Chacha kanina, ano ba ang importansya kung bakit ang isang tao na ay gaganap sa tungkuling bilang security guard ay kumuha ng lisensya? Ano ho bang pagdadaanan niya bago siya maituring na isang licensed security guard? Opo, Sir Ted, atin lang pong bago po tayo magkaroon ng lisensya sa ating mga security guard, meron po itong pagdadaanan na pre-licensing training. Opo, ito po ay tumatagal ng 15 days or 120 hours. Meron po itong 7 module
At dito po sa nangyari insidente, ating pong bigyan ng emphasis. Kung sakali sana po, kung nagkaroon ng training ito, ay yung especially po yung ating Module 4. Meron po ditong character development ng isang magiging security guard. Importante po ito. Kasama po doon yung anger management na ating pong sinasabi. Kasi po kalimitan, pagka ang ating pong mga security guard, medyo mahaba na po ang kanilang pag-duty or sa oras po ng kanilang pag-duty at araw ng pag-duty, nagkakaroon po sila ng stress. Yun po, related to work po dahil po sa kanilang pagpo-post as security guard. Yun po ang napaka-importanting isa sa napaka-importanting module na dapat sana po napagdaanan ng ating nasabing security guard. At bago din po ito magkaroon ng lisensya, ay mahigpit po nating pinapatupad na kailangan po sila po ay pumasa sa neuropsychiatric evaluation po na kinakandak po ng mga accredited po natin, neuropsychiatric test agency po. At ito po ay binabalidate pa po ng ating health service. Ayan po. Ayun, ganun ka-importante nga ito, no? Kasi nga yung state of mind ng ating mga gwardiya na may barel, no? Kapag po naka-duty gotcha. Oo. Yes po. Sir, tama po ba? SOSHA din po pa yung nag-check kung talagang may lisensya itong mga guards natin, itong license to exercise security profession. Hindi po ba nagkaroon ng lapses sa regular inspections ng SOSHA? Kung ang mga guards ba natin na naka-duty sa iba't ibang mga establishments ay talagang mayroong lisensya? Ma'am Chacha, actually po, ang ating Civil Security Group ay may mga iba't ibang regional civil security unit. At meron din, tari po, SOSHA ay meron din po mga team nagkakandak po ng regular and surprise inspection po. Actually po, marami po tayong ginagawa. Kahapon lang po, kahit po na may mga break po or what, meron po tayong alert team. Nagkakandak po ng surprise post-to-post inspection to check kung compliant po ang ating mga security agency. Lalo-lalo na po, ang emphasis nga po natin ay mga lisensya. Yun nga po, unfortunately, meron pa din po mga operator na nagbabiolate po. Siguro, akala po nila, tinatiming po nila, lalo ngayong panahon ng Kapaskuhan, na baka walang mag-i-inspect. Opo. Pero nangyari nga po, pero patuloy po tayo nagkakandak po ng post-to-post inspection para po malaman natin kung compliant ang ating security agency. So even before po itong insidente na ito, maging yung ibang insidente ng mga security guard involved dito sa mga barilang ito, talagang may inspection po ang SOSHA. Ilan po ba ang team ng SOSHA na nag-i-inspect sa, halimbawa dito na lang po for Metro Manila? Actually, meron po tayong 4 na team sa SOSHA. Bukod pa po ito sa meron po tayong RCSU NCR na ilang team. Ito po ay randomly na ginagawa. Nagpapalabas po araw-araw tayo ng isang team. Buong Metro Manila po ito. NCR po. Iba pa po ang ginagawa NCR. Meron tayong 4 teams in Metro Manila. Ilan po ang members ng kada team ninyo? Minimum po natin is 3. Isang PCO, Police Commissioned Officer, at saka PNCO po na 2 po. Is that enough po sa dami po ng mga security guards and agencies na kailangan pong i-check? Sa totoo lang po, atin pong bagamat na meron po tayong limitadong kapulisan sa ating SOSHA, nagagawa naman po natin ang ating duty para po sa pag-i-inspect ng ating po mga security agency. Oo. So kayo po, aminado kayo, Colonel, na kulang yung tauhan ninyo. Kasi kung meron kayong 4 na team sa Metro Manila at 3 members po niyan, sa dami ng kailangang i-check, paano natin nasisiguro na talagang nakakaikot po itong mga ito kahit pa sabihin ninyo na regular at random yung checking sa dami ng kailangan tignan? Opo, yun nga po, nabanggit ka po Ma'am Chacha, talagang ang ginagawa na po natin is random po. Para naman po baka ma-check natin ang ating mga agency. But Colonel, moving forward, anong gagawin natin para po talagang masiguro na walang security guard ang nakakapagman sa isang establishment nang walang license to exercise security profession? Yes, Ma'am Chacha. Ito po atin na pag-usapan na rin po. Kasama po ang PADPAW. Actually, nakausap po nito huling araw lang po si Sir Fred de los Santos ng PADPAW. Magkakaroon po agad kami ng agarang pagmi-meeting sa mga lahat ng security agency operator. Opo, bagamat medyo malayo po itong iba, ginagawa po namin to through Zoom.
ang ating pong maging mangyayaring meeting. At Oo. iba pa po ang patuloy na pag-i-inspect. Siguro talagang kahit po gabi o holiday, talagang gagawin na po natin para lang po sa mga maiwasan ang mga ganitong insidente. Opo, Oo, opo. So, sir, gaano ho ba kadalas yung pong renewal ng lisensya nito hong mga gwardyang ito at yung binabanggit po ninyo na kanila pong refresher para doon sa kanilang sa neuropsychiatric evaluation? Ang renewal po ng ating lisensya, ngayon po nasa sa ating bagong batas, ay 5 years na po. Opo. Pero subalit po dito, meron naman po tayong kinakandak na ETP on the enhancement po, training program, na 3 years before po mag-expire, mag-a-undergo po ang ating mga security guard. Opo. At meron din pong before renewal, meron din pong refresher na tinatawag, refresher training program ang Opo. ating po mga security guard. Para masigurado po natin Mm-mm. na talaga pong abreast sila o alam po nila ang mga bagong regulasyon at maaari po silang mag-undergo ulit po ng neuropsychiatric at saka drug test. Opo, opo. Neuropsychiatric examination at saka drug test. Sir, Opo. kung mapapansin po natin, di po ba, ang mga gwardya, may mga takdang oras yan siya, nagpo-formation. Tuwing umaga yan eh. Oo, yung kanilang supervisor, yan, papahanayin sila and then may mga briefing sila na nangyayari. Kayo po, sir, doon po sa mga supervisors ng mga agencies na ito, sa usapin po ng assessment sa mental health ng mga gwardya, paano ho ba? Meron ho ba silang specific training din para mapagtanto nila na itong gwardyang ito mukhang may problema na? Yung nga siguro, no? Minsan hindi inaabot ng kanyang relyebo, minsan po napakarami ng problema sa buhay na baka po bukas makalawa iba ng takbo ng isip. Yes po, Sir Ted. Actually po, ito po ay responsibilidad ng isang agency operator, lalo na po na kanilang security officer or security manager. Ito naman pong mga manager at operator, sila din po ay may sariling training para po nalalaman nila ang kanilang mga security guard na minamanage ay ano po ba ang status na ng kanilang, lalo na po, not only physical but also the mental. Yun lang po napaka-importante na kailangan po nalalaman. Kasama po to sa training po ng mga manager at operator Oo. para ma-evaluate po nila na ang kanilang mga security guard, meron na pong dinaramdam na ganito pong problema. Oo nga, parang nasa manager yan, yung umiikot at supervisor nila. Kasi meron kasi minsan, alam ito ni Colonel, na yung mga malalaking agency, may mga supervisor yan, nakamotorsiklo, umiikot yan sa mga postings nila, di ba? Nag-i-inspeksyon para malaman kung kumusta na yung kanilang gwardiya. Anyway, ano po ang inyong payo sa mga employers? Ito ho sa mga katransaksyon ng mga agencies. Kasi kung ako naman po yung car dealership dito, magtitiwala ako sa aking kausap. Alam nga namang yung gwardiya naka-duty sa akin, meron ka bang lisensya, boy? Di ba? Kumusta ka naman? Di ka ba binubuli dito? Ano po ang inyong advice po o payo sa mga kukuha po ng mga gwardiya sa mga agencies? Sir Ted, nais ko po sanang payuhan ang ating po mga future client ng mga ating agency. Unang-una po, kung bago po sila mag-engage sa kontrata sa mga security, siguraduhin po natin na meron po silang isasabit po na list ng mga guard na magpo-post po sa kanilang mga kumpanya. Kasi po, pag nabigyan po sila ng listahan, pwede po nilang itong ipa-validate muna sa ating tanggapan, sa ating pong SOSYA, para po ma-verify natin kung ito po ang mga guard na to ay lisensyado or updated or current ang kanilang mga lisensya. Ayun. Para po masigurado natin na ang mag-duty sa kanila ay may tamang training at nag-undergo po ng neuropsychiatric exam at drug test. At Ayun. ito po ay isa sa mga unang-una po mga requirements ng ating pong mga security So, guard. hindi nangangahulugan na meron siyang ID nung kumpanya na in-issue po nung agency na ito po pala ay rehistrado sa SOSYA na dumaan talaga sa tamang proseso. Pwede pong i-verify muna sa inyo. Diyan, meron ba kayong, paano pong hindi mo mahirap mag-verify dyan ng isang pangalan po kung totoong itong updated ang kanyang lisensya? Madali lang po, Sir Ted. Kung may sinambit po silang pangalan, pwede po natin ma-verify. At lalong-lalo na pa, kung meron pong pinapakita na lisensya, yung siguro po scan copy or photocopy ng license,
Padala lang po sa social para madali po nating ma-verify. Saglit Oo. lang po 'yon, Sir Ted. Okay. Colonel, nafe-fake din po ba yung license na yan? Sa totoo lang po, Ma'am Chacha, napipake po. Yun Kamakailan lang po, Oo. nagsagawa po kami ng entrapment operation Mm. against sa mga namimeke po ng lisensya. Ano to, sa Meron na recto po tayo din? nahuli. Sa recto din ang bentahan. Online, paano pong bentahan yan? Ganun din. Ganun din. Allegedly, ang sabi po ng nahuli po namin, Oo. pinapadala po sa kanya. At actually, ating pong hinahanap pa po kung saan po yung source ng Oo. talagang pag-iimprinta ng Mm-mm. nasabing po. Kasi po ngayon, Ma'am Chacha, parang sa technology ngayon, madali na bumili ng printer. Yun ang mahirap doon. So dapat yung mga kumpanya, yung mga private entities, sila na mismo ang mag-double check kung yung ibinibigay nito mga agencies na tauhan sa kanila, talagang legit yung lisensya na hawak, no po? Tama Sila po, Ma'am mag-check Chacha. sa Sige. inyo. Colonel, Okay. last na lang po. Ito po bang shifting ng mga guards natin, ang nagde-decide din po ba niyan yung 12 hours? Galing din po ba yan sa SOSYA? Yan po ay dole na po ang mga pagkano po Mm-mm. regarding sa Oo. pag-duty. Kayo po Opo. ba yung magsasuggest, makikipag-usap sa DOLE kung kinakailangan na nabawasan ng kaunti yung shift ng mga guards for their mental health also? Kasi baka talagang yung ganung haba ng oras ng trabaho is also affecting their mental health. Tama po, Ma'am Chacha. Kami po ay dahil sa mga obserbasyon po ng mga nangyayari insidente, kami po ay makikipag-ugnayan po agad-agaran sa ating pong DOLE regarding po sa concern na yan, sa pagpapatupad ng haba ng oras ng pag-duty po ng ating mga security guard. Okay. Ano sige pong po. proposal ninyo, Colonel, if ever man? Siguro po, kakausapin din po natin yung mga stakeholders, yung Mm. po ating agency operator kasi talagang ang hirap din naman po talagang kumuha ngayon po ng guard, Oo. lalo na po sa panahon ng holiday. Kung ano po yung win-win solution sa ating pong mga pareho, sa stakeholders, sa Opo. security guard, at sa ating pong mga regulating agency. May consultation muna, no? Opo, pati doon Opo. sa hanay mismo po ng mga gwardiya. Sige po, ano po ang pwedeng kaharapin ng agency, kasong administratibo at kriminal kung meron man po, attorney, sa kaso pong ito na pinagamit mo ng barel, oo, ang isang hindi naman lisensyadong gwardiya, at eto nga, no, yung deployment mo ng tao na hindi naman lisensyado at yung isa naman expired na ang lisensya, sir. Sir Ted, ang ating pong agency operator ay nahaharap po sa kasong administratibo sa ating Republic Act 1197, specifically po Section 237, the Security Services Operators Creed, Section 238, the Code of Conduct of Security Service Operator, Section 239 ng Ethical Standards of Security Services Operator. At atin din po tinitingnan kung maaari pong pumasok ang nangyari, ang insidente sa 350, kung nagkaroon po ba ng gross negligence on the part of the agency operator sa kanila pong pagpapatupad. Kasi kung maalalaman po natin, parang nagkaroon po yata ng kaunting inuman bago po nangyari yung insidente. Opo, Ayun opo. po. Opo. Tapos on duty pa po yung suspect at saka yung dalawang biktima. Ayun po. Opo. O sige po. So kami antabay po dito po sa magiging resulta ng inyo pong ginagawang masusing investigasyon. Salamat po, Attorney Colonel, kasi po kami natuto sa mga panahong ito. Importante rin po na ating maunawaan nga ito pong industriyang ito. Kasi kami mismo dito, may mga gwardiya, pupuntahan mo mga establishment, may mga gwardiya, para din po alam po ninyo ang regulasyon tungkol sa mga kuya at ate natin na atin din pong sasandalan para po sa ating seguridad. Salamat po, Kuya Attorney. Thank you po, Attorney. Thank you po, Sir Ted at Ma'am Chacha. Opo, salamat. Merry Christmas and Happy New Year po. Yes, sir. Maligayang bati po sa inyong hanay. Si Attorney Colonel Alex Recinto. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!